Bukas, 2 araw na po, yung isang last, yung itong kanyang upload video ni Kalinga Prab sa EDC. Napakababa ng views, mga kaibigan. Ito, para sa kaalaman po na lahat, yung mga views ni Kalinga Prab ngayon, magbababa, minaraton pa yan. Minaraton pa po yan. Paano po kung hindi na yan iminamaraton? May mga marathoners po. Bawat love team minamaraton. Minaraton pa yan. Pero ang baba po, hindi pa halos nakakuha po ng 1/4 do sa 3 million subscriber. Ayan. Muli nagbabalik po yung lingkod, guys. Isang mapagpalang araw gabi sa ating lahat. Dito ay pagbaba ng views ni Kalinga Prab. Ayun na nga at ni-live ni Kuya Bal, pagbaba ng views ng EDC. Ito pa ay dahil sa mga reaktor na puro na lang ang EDC, dahil din sa mga BTS. Dahilan ba ng pagbaba ng views ng EDC ay dahil sa BTS? Ito guys, pakiclick muna ng thumbs up. Ito talakayin natin. And bigay tayo ng ating suggestion kung ano ba ang dapat gawin para manumbalik yung million subscriber. Nasaan na nga ba ang million subscriber? Yon, dapat nasaan na sila? Bakit hindi na sila active? Ito, maganda talakayin natin to. Pagpasok ng 2025, bagong panimula, baka sakali na mas malaki kasi ang scope, no? Kung ano yon. Yan. Guys, pakiclick naman ng thumbs up. Nasaan na naiswak sa palasa ni YouTube? Talakayin lang natin yung mga bagay na sabihin natin ito ay makabuluhan. Ito ay mahalaga para sa isang vlogger, sa isang YouTuber. Ano ba ang kailangan ng isang YouTuber? Bakit tayo nagbablog? Unang-una, makagain ng views. For example, mga charity vlogger, makagain ng views, and dahil monetize yung iyong channel, of course, meron yan kita. So, yung kikitain is may pantutulong. Itong mga Dagod Samaritan, na to yung kikitain sa mga bawat video nilang ina-upload, malaking tulong yan sa mga beneficiary or sa mga mabablog pa or mai-scout pa, no? Ayan. Yung dito na ako gagamit ng video clip kasi nandito na yung highlight ng topic. Nandito na kay Jubilito. Ito ay likha ni Kuya Bal. Pwede niyo pong puntahan sa YouTube channel ni Kuya Bal nang sa ganun mapanood niyo yung kabuuang video. Paghina ng views ng EDC, kasalanan ba ng mga nag-BTS, mga nagre-reaction gamit na gamit? So, kumbaga naagaw, nakuha, nasa halip kay Kalinga Prab lang dapat mapapanood, pero laganap yung behind the scene. Pero pinapayagan naman ni Kalinga Prab yung behind the scene. Wait lang, kuklose up ko. Pinapayagan naman ni Kalinga Prab yung behind the scene. Pero, bawal ang BTS. Paano natin ito ilalaban? Yung rules. Paano maiwasan yung BTS? Ang reactor, nag-reaction, for example kami, gumamit man kami ng video clip, konting-konti lang po. Patikim. Pero, ang kabuuang video, lagi ko itinutulak ang viewers, puntahan nyo doon sa creator content. Ayan. Dito, likha ni Kuya Bal, nandito na sa vlog ni Jubilito. Dito ko na lang kunin yung video clip. Supportahan nyo po. President ng BIOS, Jubilito. Ito, no? BTS EDC. May sound effect kasi yung B8 ni Kuya Bal, yung sound card. Ayan, kaya minsan kasi seryoso si Kuya Bal, so merong sound card na tumutunog. Ayan. Ayun na guys, hindi natin pa dito tuloy ha. Iwas copyright tayo. May strike tayo sa audio. Ayan. Ayun na, BTS daw. EDC. Hindi maiwasan, alam natin yan, na meron talaga nag-BTS. Pero yun po ay, nasabi ni Kalinga Prab sa kanyang live na pinapayagan naman. Basta hintayin lang na mauna siya mag-upload. So may rules, bawal ang BTS behind the scene. Paano namin ito mailalaban? Kailangan panindigan, ipatupad. Pero kay Kalinga Prab, okay. Pero hindi yan ang ating topic. Okay lang yan. Tuloy-tuloy tayo, ha? Pag yung ganong isip po ay mga 200,000 na lang, di na mailagtin yan. Hindi pa na po tapos yung bahay. Ang bahay po ninyo, si po hindi pagtapos. Yung loob ng bahay po, ang nakita ng kailangan na pera para matapos. Subalit, ang daming BTS at mga reactionist, EDC sa umaga,
bili sa gabi. Yon, narinig nyo guys. Subalit, Subalit, mahina nga yung views ng EDSI kasi ang daming mga nagbi-behind the scene and mga nagre-reaction. EDSI sa umaga, EDSI sa tanghali, EDSI sa gabi. Nasa halip sana ay doon lang mapapanood sa YouTube channel ni Kalingap Rab. And kung meron man po nagta-thumbnail ng mga picture ng EDSI, for example sa akin po, no, katiting, gatungaw, patikim lang yung short clip na ipinaririnig ko at itinatabi ko ang viewers, doon nyo panoorin ang kabuuan video. Ang dami nagbi-BTS. So, sa halip nga sana, kagaya ng sinabi ko kanina, na doon sana lahat mapapanood kay Kalingap Rab. So, anong nangyayari? Nahahati ang viewers. Nasa halip sana, sulit lahat kay Kalingap Rab. Ang nangyayari, nahahati. Kumbaga, nababahagihan ang ibang mga vlogger na sa halip ay mag-focus sila sa kanilang charity works. Ang nangyari nga ay doon na lang nakiki-BTS dito sa Love Team. Na, dapat nga ay dyan lang napapanood yun. Meron na mapanood, mga thumbnail, reaction, hugutan ng malalim na opinion na reaction. And dapat punto per punto, kagaya nung ginagawa ko, ganun ipi-play ko, and then ipaparinig ko. So, talagang maapektuhan po ang channel ni Kalingap Rab. So, ito na, pakinggan muna natin ha, bago tayo magpatuloy. Bukas, 2 araw na po, yung isang last, yung itong kanyang upload video ni Kalingap Rab sa EDSI, napakababa ng views, mga kaibigan. Yun ang masaklap doon. Ito, hindi ko na muna ito paparinig. At ang kabuuan video, maaari nyo pupuntahan doon kay Kuya Bal. No, nandun, pakinggan nyo guys. Pakinggan nyo yung live ni Kuya Bal. Doon yung mapapanood yung kabuuan video na mababa ang views ng EDSI, bulusok. Pero ito na. Nasaan ang million subscriber? Bakit hindi active ang million subscriber noon pa man? Ilan yan? 3 million and 100,000 plus subscriber kay Kalingap Rab. Bakit hindi active yung mga viewers and nasaan na sila? So, nagkakaroon man ng views, pahirapan ngayon na maka 500 views, maka 500,000 views. Hindi balanse. Sa bagay, sabi ko nga sa inyo, talagang hindi balanse. For example, sa akin, magwa 150,000. Nasaan din yung viewers sa akin? Nawawala. Pero, yun laki. Ang lakas ng hangin, guys. Sandali, maatras lang ako. Pero yung laki ng followers, laki ng subscriber, hindi pa halos naka 1/4. Hindi pa halos naka 1/4 na nakuha si Kalingap Rab na views doon sa kanyang mga subscriber. Ito din, ito tatanungin ko sa inyo, ito ba ay dahil yung pagbaba ng views ni Kalingap Rab, ito ba ay dahil sa mga nagbi-behind the scene na agaw? Nasa halip sana kay Kalingap Rab na manood yung iba, so hindi na excited panoorin kay Kalingap Rab dahil napanood na dito sa ibang vlogger. Or kasalanan ba ng reactor? Kami mga reactor, kasalanan po ba namin? Kami naman po ay hindi nagbi-behind the scene. Kami naman po ay humuhugot. For example, humuhugot po ako ng malalim na opinion na siyang siniserve ko sa inyo, dinideliver ko sa inyo kung ano yung pagkakaintindi ko matapos mapanood yung video. Kasalanan po ba ng mga reactor? Tanong ko lang, kasalanan din po ba ng nagbi-BTS? Maaaring merong konting problema kung merong nagbi-behind the scene, maiwasan. Dahil sa halip na doon lang sana masasaksihan, mapapanood sa YouTube channel ni Kalingap Rab, ang nangyayari, hindi na excited panoorin dahil napapanood naman sa ibang vlogger na nagbi-BTS. Siguro, yun, maiwasan. Maipagbawal na, bawal ang behind the scene. Tanging sa YouTube channel lang ni Kalingap Rab, mapapanood ang bawat paglabas ng mga love team. Ano po? Kasi kami mga reactor, ano po minsan, konting short lang, or mas lamang sa amin yung kuda. Yung dakdak, no? Mas lamang kami. Kumbaga, hindi pa halos siya nagiging, yung, di ba sabi nila, dapat 75%, 25%. 75% yung opinion, 25% lang yung video ko. Pero halos hindi ako gumagamit. Walang 25% ng video clip na ginagamit ko. Ang ginagamit ko pa lang, kulang katiting lang talaga na halos hindi pa yan maka 1 minute. Medyo tumatagal lang kasi nga ini-stack ko. So, ito na. Nasaan ang 3 million subscriber ni Kalingap Rab? Ito yung hinahanap natin. Na bakit sila hindi halos si Kalingap Rab makakuha kahit malang 1/4? Ano ang dahilan? Bakit hindi active yung million subscriber? Hindi active sa panonood. Ito dapat yung napapag-usapan natin at napapag-aralan. Ano ba ang nangyari? Sila ay hindi active. Bakit?
Na before naman, milyon-milyon. Pag merong bagong scout, ang laki. Ngayon, hindi na, pahirapan na halos maka 500. Bakit hindi nanonood? Hindi active. Ito lang yun. Sa aking pagkakaintindi, sa aking pagkaka-analyze, kumpara before, saan ba nag-umpisa yung mga pa-viral? For example, no? Umpisahan ba natin? Ito, pwede kayo mag-comment. Saan nakilala? Higit na yumabong ang YouTube channel ni Kalinga Prab kay Reyna. Kapag mayroong bagong mukha, mas kaabang-abang panoorin. Mas gusto ng tao yung sinusubaybayan yung nasasalamin yung kahirapan ng isang tao na unti-unti nababago yung buhay. Nakikita natin kung paano yung kanilang hirap ng pamumuhay before na umasenso na dahil sa kalingap. Yun yung parang sa tingin ko kasi yun ang mas inaabangan ng tao. Lalo pat kung bagong mukha. Iba-iba ang mukha na pumapasok na isineserve ni Kalinga Prab. Kasi i-analyze nyo guys. Yung subscriber ni Kalinga Prab nakakaroon ng viral. For example, nag-million po ang Australiano. Nag-million views. Agad po nag-3 million subscriber si Kalinga Prab. Hindi niyo po ba napapansin? I-correct niyo ako guys kung tama. Pumasok ng 3 million subscriber si Kalinga Prab. Tama ba na naandyan na ang magkapatid na Australiano? Ayun na. Para sa akin, mas malaki yung scope, mas malaki yung pasok ng subscriber kapag meron laging bagong mukhang i-upload na ito ay bagong na-scout. Kasi yung mga viewers na naandiyan, na paulit-ulit, paikot-ikot lang yun at yun ang nanonood, ito ay mga nakasubscribe na before pa, ito ay mga panatiko ng love team na sila yung sumusubaybay lang diyan sa love team. Walang bagong pasok, mayroon man mangilan-ngilan, pero sila mga before na nakakapanood na hindi lang nakasubscribe. Napapasubscribe na lang or napapasubscribe na lang. Pero dati pang viewers. Ang ibig ko sabihin guys, walang bagong subscriber. Sabi ko nga sa inyo, mas malaki ang scope, mas malaki ang pasok ng subscriber kung bagong mukha ang ating masusubaybayan at laging aabangan na sa loob ng isang buwan. Meron 2, 3 or 4 na iba-ibang mukha. Doon maaaring magkaroon ng tsansa na meron pa viral si Kalinga Prab. Basta tutukan lang. Kasi, paano po magkakaroon ng milyon-milyon? Sa loob ng isang buwan, wala halos makapamilyon. Tingnan nyo yung, ito, ayoko lang mag-name drop ng ibang channel na babagong sumikat, yumabong last year. Okay, ayoko mag-name drop kasi, siyempre, baka maabutan, malagpasan pa ang channel. For example, kay Kuya Bal. Yan. Pero si Kuya Bal kasi, nahihila niya. For example, ang laging live ni Kuya Bal is about, tungkol na sa love team. Topic niya, mga issue din, minsan nagta-topic din si Kuya Bal ng issue, mga kaguluhan. So, nahugot din doon kay Kalinga Prab. No? Ang nangyayari kasi, guys, ang viewers noon, last year pa, yan pa rin yung viewers ngayon na hindi umaalis dahil sila ay solid fanatics sa mga love team. Pero ang mangyayari, yun at yun lang din talaga yung manunood. Yun at yun na lang, paikot-ikot na lang. So, as a charity vlogger, di ba, ang character is charity vlogger or sila ay The Good Samaritan, mas kilala doon. Siguro para sa akin, kagaya nga na sinasabi ko kanila, bagong mukha, mas kabang-abang, mas susuportahan ng maraming viewers, ng mas marami ang pasok ng mga bagong subscriber kasi mas malaki ang views, aminado dyan si Kalinga Prab na mas malaki ang views niya sa charity works kaysa sa love team. Ano postahan? Aminado si Kalinga Prab, mas malaki ang views niya kung charity. Ang mga nanonood ngayon, sila ay mga solid fanatics dito sa mga love team. So, paano kung isang taon pa na kumbaga halimbawa for example, hindi hahaluan ni Kalinga Prab ng kanyang mga charity works. Ito yung ginagawa love team, charity din po yan. Yun nga lang po ay good vibes, love team pakilig. Pero yan din po ay pagtulong. I mean, ang aking ibig sabihin, iba yung charity works na yung mga individual na, ang tawag dito, yung mga beneficiary na solo, hindi sila love team. Halimbawa, isang pamilya or for example, si Ate Miley, for example, si Reyna. Yung mga ganon. No, ayan, nawawala ko sa aking topic, ano ba ang direksyon ng aking sabihin. Kumbaga, mas malaki yung views niya pagka ganun and may chance po yan mag-viral. Kung sa loob ng isang buwan, meron siya mga bagong pasok, mga 5-6 na bagong scout, bagong mukha.
malaki ang tsansa. Doon kung meron pa viral. For example, yung batang si ano, doon yung nasa lumang simbahan, nag-viral din po iyan. Nag-viral din po iyan. Milyon-milyon po yan sa Facebook page ni Kalinga Prab. Pero kung sa loob ng isang taon nga, kagaya nga sabi ko kanina, puro love team ang i-upload sa kanyang YouTube channel at sa kanyang Facebook page, yun at yun lang din. Yung manunood, na yung mga nakasubscribe na sa kanya last year, and yung nakasubscribe ngayon, yan at yan din, umiikot-ikot lang. Kasi mga solid fanatic sila, mga fanatiko, may mga manok-manok sila na itong mga love team. So, kumbaga parang nakapix lang dun. Walang aasahan na magkakaroon ng pa-viral. Sa totoo lang, walang aasahan na merong viral. Kasi yan at yan. Hindi, tingin ko din yung mga million subscriber, bakit hindi sila active, hindi sila nanonood, or hindi man lang nakadalaw sa channel ni Kalinga Prab. Nasaan na sila? Samantalang nung panahon ni Reyna, milyon-milyon. Panahon Tatay Robin, ang laki. Ang laki. Medyo, para naglaylo. Sa tingin ko, naglaylo yung mga viewers na yon. Kasi nga, kumbaga, parang sa tingin ko ay mas gusto siguro nila yung charity works, hindi love team. Ito guys, ating ina-analyze ko lang kasi pag-usapan natin kung alin ba yung mas maganda, mas yayabong, malaki yung scope ng channel and mas marami pa yung matutulungan. No? Yung million subscriber, hindi na sila naging active lahat. Swertihan na lang kung nakapa 1 million ang mga love team. Bakit? Kasi minamaraton. Minamaraton po ang mga love team kaya nagmi-million. Pero kung wag i-marathon, yan ba magmi-million? Yun po yung mahirap doon. Paano hanggang kailan laging i-marathon? Real talk tayo. No? Kaya malaki din ang views kasi may mga marathoners po. Paano nga kung wala na yung mga marathoners na yan? Ayun ang sinasabi ko sa inyo. Nilalaban kasi para mas lumalaki yung views. Tatandaan nyo to ha. Kaya, lakas ng hangin, umuuga ang cellphone ko. Ito, para sa kaalaman ko na lahat, yung mga views ni Kalinga Prab ngayon, mabababa, minarathon pa yan. Minarathon pa po yan. Paano po kung hindi na yan minamarathon? May mga marathoners po. Bawat love team minamarathon. Minarathon pa yan. Pero ang baba po, hindi pa halos nakakuha po ng 1/4 doon sa 3 million subscriber. Pero ito lang, ang akin siguro, kung natututukan ni Kalinga Prab itong love team, mag-focus din muna siguro para doon sa kanyang charity works. Yung mga solong beneficiary, hindi yung love team. Kasi tingnan nyo ha, yun na nga lang. Yung views ngayon, may naraton pa po yan. Pero hindi pa naka 1/4. Yun lang para sa akin. Para mas maganda, umpisahan ngayon. Pero maganda naman to. Kung halimbawa, ma-challenge natin si Kalinga Prab, mas maganda to na umpisahan. Kung alin mas patok, kung love team ba or yung mag-charity works, iba-iba ang mukha, mas excited tayo panoorin kung gano'n. Tapos kami mga reactor, mag-reaction kami. Mag-iingay kami, paingayin namin na sa ganun, mag-boom. Paglilinaw po, iba po ang trabaho ng marathoners, iba rin po ang trabaho ng reactor. Kami po, nire-reaction na namin kung hanggang sa mapag-usapan, makilala. Pero ang marathoners po, maya't maya na lang pong nanonood and nagsishare. Yan. Pero na-share na nila, pinanood pa nila, tapos clear history pa, i-clear history para another views. Pero sa pagkakaalam ko, one device, one IP address, isang view lang yun. Yun. Kahit sinasabi nila i-clear history, another views daw yun, hindi ko alam. Ang pagkakaalam ko kasi, one device, one IP address, isang view. One views, two views. Ganun. Yun lang pagkakaalam ko. Pero sana guys, i-analyze niyo, Kuya Bal, yung mga views ni Kalinga Prab, hindi pa naka 1/4, minaraton pa yan. Nasaan yung mga viewers? Bakit sila hindi active? Ano kadahilanan? Kasalanan ba ng mga reaktor? Kasalanan ba nag-BTS? Or ayaw ng viewers na purong love team? Baka gusto nila yung nasasalamin yung kahirapan na unti-unti nababago ang buhay sa tulong ng Kalingap. Kaya pag-aralan po natin yan. Ito ay para sa pagyabong ng channel ni Kalinga Prab. Yun lang po. Kasi syempre, ilang years na, diba? Magto 2 years, 1 year mahigit, almost 1 year na yung love team. Pero, pagkakaalam ko, i-correct nyo ako ha, nag 3 million views po yung kay Kalinga Prab na channel. Ang pagkakaalam ko ay dahil sa Australiano. Nag-viral kasi yung Australiano na kambal.
si Edwin at si Edward. I-correct nyo lang ako guys, no? Ayun na! Guys, abangan nyo ako sa aking next video. Tayo lang, pag-uusapan lang natin. Ito ay para din sa kapakanan ni Kalinga Prab. Makapagbigay tayo ng suggestion natin, ng opinion natin. Baka sakali mapanood yung ating video kung ano ba yung nararapat gawin. Bakit nga ba hindi itry? Kasi kung yun at yun yung love team, yun at yun yung mukha, yun at yun lang din yung manunood ng mga solid fanatics. Walang bagong viral. Mahirapan mag-viral, minaraton na, hindi pa rin nag-viral. Yun ang mahirap doon. Paano makaka-scoop ng malaki? Yayabong yung chat. Pero sabi nga ni Kalinga Prab, sinakripisyo niya yan. Isinaalang-alang niya dahil meron siyang sinasaalang-alang ng mga Kalingap Angels na nag-aaral. No? Ito lang opinion ko lang to guys. Medyo gusto ko pa sana pahabain, makapagbigay ako ng aking mga opinion kung ano yung nararapat, pero mahirap pag sobrang haba ng ating video at baka mainit po yung ating mga minamahal na viewers. Pero pag ako nagngangawa dito, ay kaya kong paabutin po ng 1 oras, 2 oras na walang palya. Pero ayun, nahabangan nyo na lang ako sa akin next video guys. At comment lang kayo kung ano ang mararapat. Baka mapanood po ni Kalinga Prab, makapagbigay tayo ng maganda suggestion. Abangan nyo ako guys sa aking next video and pakiclick naman po ng thumbs up guys nang nasa ganun ay suwak po sa panlasa ni YouTube. Ayan, bye bye na po.